Hi, Biz Prince. Welcome to How's Your Heart? At kasama natin ngayon si Choco from the South! Yay! Or Marl. Hi, Congrats, Biz Prince, sa podcast mo. Thank you. Relax. Oh my gosh. Kinakabahan ako sa topic natin ngayon. Kinakabahan ka? Medyo very close to my heart. Okay. Kasi ang pag-usapan namin ay long-distance relationship. Na-try mo na? Actually, di ba, nasa Wala lang, gusto ko lang tanungin kasi mga para malaman din. ang tawag nito, mga best friends kasi, nasa ako ngayon, LDR na Yes. sitwasyon. Nax. Actually, Ay, pero masaya naman ako kasi Paano nangyari? Like, bakit siya nag-LDR, ganyan? Tapos, sige. anong story? Paano muna kami nagkakilala? Pwede, yes! Mag-share siya. Love it! Ayoko ikwento nahihiya ako pero sige na nga. Dating app. Tinder. So nag-work siya. Nice. Feeling ko naman sa mga dating apps, there's a very parang wide variation ng mga relationship na makakasalamuha mo. Merong one night stand, merong hindi magandang relasyon na mapupuntahan ka, merong situationship, long-term relationship talaga. Depende talaga kasi yan sa feeling ko doon sa intention mo sa paggamit ng app. Kailangan mo lang isipin na dapat deserve mo kung paano ka tratuhin ng mga tao na makakasalamuha mo. Yeah. So for example, nakipag-meet ka tapos na-feel mo agad na parang minamaliit ka o niyayabangan ka. Di ba hindi mo naman deserve yung ganun? So bakit ka pa... Ituloy. Ba't mo pa ituloy? At saka sa first meet naman, hindi mo naman siya Yeah. Hindi mo naman siya kilala. Di pwede kang umalis na lang agad. Tama. Red flag na yun di ba? Oo. Pwedeng sabihin mo na lang na, ay, sorry, biglang na busy, bigla ako may pupuntahan, ganyan. So, ano nangyari dun sa inyong chat? Hindi. Ano yun? Syempre ako yung una nag-message. Sino pa ba? Wala naman akong choice. So, ako yung nag-message. Ito yung technique ko sa inyo, guys, ha? Pag dating app kayo, huwag niyong pahabain yung usapan sa dating app. So kailangan i-meet mo na agad. Yes, para sa akin, based experience ko, kailangan kitain mo na siya agad. Kasi let's be honest, 'di ba? Doon naman sa dating app, kaya mo naman siya nagustuhan dahil sa physical na itsura niya 'di ba? So bakit mo papahabain? Kasi pwedeng yun maging sobrang, may tawag tayo din, freezer chat ba tawag doon? Yung nanlamig na yung chat nyo. Sa kakausap nyo doon sa loob ng dating app, inamag na, naging yellow na siya, wala na nangyari. Ang maganda kasi doon, pag minute mo na siya agad, maano mo na agad yung first impression mo sa kanya, yung personality niya, at saka yung aura niya pala, magigauge mo na. Kasi hindi mo magigauge yung aura kapag hindi mo nakikita. Tama. I think also hindi rin sa dating app, like kasi minsan 'di ba yung mga ka-chat mo lagi everyday tapos hindi ka naman niya dinidate. May ganun din parang gusto niya ako pero wala siya next move. Hanggang nagsawa ka na lang mag-reply kasi wala naman. Kasi talaga yan. Kaya ang goal ko noon, dapat kasi gustong-gusto ko, syempre, yung nakikita ko sa picture Ay, hindi ko ito papakawalan. So good. Kitain ko na to, ganyan. So, inaya ko siya makipagkita agad. Tapos, ayun, okay naman yung first date namin. Saan ba kami nag-first date? Sa Molito. Sa Molito. Sa Alabang. And then? So, okay naman yung vibe namin. Siya tahimik. Introvert. Di ba mahilig nga ako sa mga tahimik? Kasi ako yung, maingay. Dapat ikaw yung maingay. So, okay naman yung first date namin. Sa sa point of view ko, okay yung date namin. Kasi, kumbaga, sobrang interested ako. Tanong ako ng tanong. So, anyway, so yun nga. Tanong ako ng tanong. Ayoko nang may dead air. Kasi, di ba, extrovert ako. Gusto ko lagi nag-uusap. Pero nung naging kami nga, tinanong ko siya, nabuisit pala siya sa akin. Bakit? Tanong daw kasi ako ng tanong. Parang familiar yan sa akin. Kasi di ba?
Yung pinakilala mo sa akin. Oo. Yung tanong din siya ng tanong. Sige, bakit tanong? Kaya Ano to, sabi, interview? Hindi, kaya nga sinabi ko sa'yo, nung mga first, di ba, kaya nga sabi ko sa'yo, pag may first date, tapos tanong ng tanong, ano lang yun? Ayaw niya kasi na dead air. Akala ko naman parang ang laki ng kasalanan ko. Parang bakit ako ni-interview dito? Ayan, din sabi niya sa akin. Oo, sabi niya sa akin, tanong ka ng tanong para mong ini-interrogate. Oo. Parang inaalam niya kung ano yung mga ginagawa ko. Ayan, tapos, may tanong ako sa kanya. Actually, nung first date pa lang, alam ko na aalis siya. Kasi dahil... Kasi tinanong ko sa kanya anong work niya. So, sabi niya, nurse daw siya. Ang dami kong friends na nurse. Alam ko talagang nag-iibang bansa sila. So, yung next question ko sa kanya, sabi ko sa kanya, okay lang ka aalis? Yun na agad yung tanong ko. Hindi ko tinanong na, aalis ka ba? Ganyan. Paano na-gets mo na? Oo, sabi ko, okay lang ka aalis? Sabi niya, simula nakita kami, 5 months pa ata nun or 4 months. So may time pa kayo na magsama. Oo, so yun. Naisip ko na nun, sabi ko, ay, hindi to mag-work. Kasi nga, sabi ko, paano yun? Mag-LDR if ever ako naging seryoso to. O siguro, iniisip ko talaga nun, siguro makipaglaro na lang kaya ako dito. Siyempre, yung napaisip ka na lang. landi-landian lang, baka ganun. Kasi siyempre, match naman yung ugali namin. Tapos sabi ko, paano din kung maging seryoso? So, mag-LDR. Ay, hindi, sige, bahala na nga. Basta sabi ko, aayain ko lang to ng aayain, tas hanggang umalis siya, tas bahala na. Oy. Ganon. Grabe yan. Wala naman kasi, actually guys, totoo naman to. So, na-fall ka? Kasi syempre, pumayag ka eh. Oo, actually. No? Oo. Wala akong masabi. Pero mga best friend, kausap ko na sila. Wala naman talaga may gusto ng LDR. Oo naman. Diba? Wala naman nabuhay sa mundong ito. Sabi niya, para ako sa LDR. Wala namang ganun. Tama. Kasi may mga naririnig ako na, it's not for me. Long distance is not for me. Ganyan. Diba? Sino ba may gusto talaga? Wala namang may gustong mag-LDR eh. So, ako din nung before din, ayoko naman talaga ng LDR. Pero syempre, hindi mo naman... nalagay ka sa sitwasyon. Oo. Hindi mo naman pipiliin yung taong mamahalin mo. Alam mo ba, na-try ko na mag-LDR? Talaga? Oo. Yung boyfriend ko nung college, sa Ateneo, Davao. Hindi, nakwento mo na ata yan. Oo nga. Tapos, 1 year kami. Kailangan ko na mag-States. Kasi pinili ko mag-college na lang sa States nung time na yun. Kasi naghiwalay kasi parents ko eh. So sabi ko, sige, pupunta na ako kay mama. So hindi ko tinapos sa Ateneo, Davao. Biglang nag-long distance kami. Paano yung long distance, setup nyo sa long distance? Nung panahon na yun Ilang years ba yan? Mga... yung panahon na yun naka-YM. Yahoo! Ididig mo pa din. Yahoo Messenger. So, nagchat-chat kami. Siyempre, iba yung araw sa States. Sa States ba sa'yo? Oo, States. So, nag-a-adjust pa sa time, ganyan. Gigising ako ng maaga para gabi sa kanila, mag-chat kami, ganyan. Hanapin nyo yung common time nyo. Kasi student pa siya, student din ako. And then, nag-give up ako. 6 months lang. After 6 months, nung nandoon ako sa States, sabi ko, ayoko na. So 1 year naging kayo, tapos 6 months kayong LDR. Yung 6 months na yun, hindi mo kaya talaga. Hindi ko kaya. Ito tanong ko sa'yo, bakit mo hindi kaya? Kasi maliit ang Davao. So marami akong kakilala. Nabalitaan ko yung mga ginagawa niya doon. Maraming lies. Siyempre, kumbaga, malapit sa akin yung chismis. Yung kahit marami siyang tinatago. Nagsisinungaling sa'yo. Maraming ginagawa ng mga kalokohan. Number 1 yan sa LDR communication. Totoo. Hindi mo naman sa hindi mo kaya, pero kasi, dapat kasi sa LDR, 1 year pa lang naman kami, pero yung natutunan ko doon, dapat sa LDR, kailangan magtiwala ka, tsaka
tulungan mong pagkatiwalaan ka. Oo. Pero yun nga, nagtiwala ako. Pero, Siya kasi kaya sabi ko, paulit-ulit ayoko na siya ng ganito dahil niloloko mo ko lagi. Nalalaman ko pa sa ibang tao. Feeling ko talaga, so, to the right person, Mm-mm. pag nag-LDR kayo, kakayanin nyo. Basta right person siya. Pero kasi yun nga, kung hindi siya right person, mababaliw ka lang. Pero, Maano ka, mamumroblema ka, mag-overthink ka, kung ano-ano iisipin mo. 'Di ba? Pero kung yung nasa right person ka, magkakaroon ka ng peace of mind. mind. Pero at the same time, at a certain point pa rin, kahit right person yun, mag-overthink ka pa rin at times. Sabagay. 'Di ba? Pero it's up to the person para bigyan ka ng panatag na isip, parang ganun. But in relationship naman, kahit hindi siya LDR, yung mga small lies na yan, cancer kasi yan sa relationship. Talagang lumalaki siya. Hindi ko lang din magets talaga, bakit kailangan magsinungaling kung maliit lang naman na bagay siya. 'Di ba may mga iba nagsasabi, hindi ko na sinabi sa'yo kasi maliit lang naman na bagay. Pero sabi niya good night, matutulog siya. So, naglalay siya. Yun nga. Diba? Yun nga. Kaya nga, magsisinungaling siya dahil nga maliit na bagay. So, di ba pwede niyang sabihin pag nahuli mo siya, kami lang naman ng mga kaibigan ko, alis lang kami. Hindi naman kami ng babae, ganyan. So, anong problema, di ba? Ang problema kasi doon, kung maliit pala siya na bagay, bakit mo kailangan magsinungaling? Yeah. Di ba? So, what more pa kung malaking bagay yan, di lalo nagsinungaling ka na. Tama. Kaya nga, nasira na talaga. Oo, nasira na. Feeling ko kaya mo din eh. Kaya ko. So, meaning yung tao lang talaga. Oo, kailangan talaga sa LDR, willing kayong mag-adjust dalawa. Ay, grabe yung adjustment ko, ha? Tsaka, feeling ko adjustment din niya. Kasi, siguro 4 months kaming hindi LDR. So, nilubos-lubos namin yon. So, date kami ng date, labas kami ng labas. Nakaset na yung mind namin na na ganito yung gagawin namin. May mga golden rules kami na kapag magkaaway kami, tapos may tumawag, kailangan sagutin pa din kahit masama yung loob. Ganon. Tapos kung ayaw mo akong kausapin, sabihin mo. So, ito yung mga ano yung ma-share mo yung ups and down? Ups and downs? Well, yung sa muna tayo, sa down muna tayo. Sige. Madaming talaga, miscommunication. Kaya kailangan sa LDR talaga, malawak yung pangunawa mo eh. Kailangan mahaba din yung pasensya mo. Kasi ito, may one time na nangyari sa amin, nag-away kami. Naalala ko yan. Di ba kinuwento ko sa'yo to? Oo. Nag-away kami nun. Akala ko, nagagalit siya sa akin. Kasi after work ko, so, 5 or 7 p.m. kasi yung labas ko sa work. Tapos siya, gising na nun. So, syempre, tatawagan ko, magkukwento ko sa araw ko, ganyan-ganyan. Tapos, yung mga dilema ko sa work, ikukwento ko, ganyan. Tapos, nagpapayo naman siya kung anong dapat gawin, ganyan. Pero lang yun, alam ko nagjo-joke lang siya. Kasi alam ko na hindi naman niya linya yun eh. Kasi di ba nurse nga siya. So parang pinapagaan lang niya yung loob ko. For some reason, hindi kasi kami naka-video call kasi nagda-drive ako nun eh. So naka-telepono lang ako. Wow! Millennial. Ganito pala. Ganyan. Okay. Akala ko sumisigaw siya. Akala ko galit na siya. Na parang naiinis siya sa akin. So, parang minamak niya ako. Parang ganon. Tapos anong nangyari? Nagalit ako. Binalik ko yung galit niya sa akin. Tapos after nung nagalit ako, di sumigaw ako. Tapos sabi niya, ha? Sabi niya, ba't ka nagalit? Sabi niya sa akin. Sabi ko nagalit kasi sabi niya, hindi ako galit. Nagbibiro ako, hindi mo naririnig sa tono ko. So, ba't mo naisip na naggalit siya? Kasi ang taas ng tono niya eh. Tapos, ang taas ng tono ng boses niya, pero hindi ko alam. Pwede rin palang mataas yung tono niya kasi natatawa siya. Minsan talaga may miscommunication Meron sa talaga, mga ganyan, no? may miscommunication talaga. The way you deliver your yung voice. Lalo na tapos walang facial expression, kasi boses lang. Tapos yung isang
down din dito sa relasyon namin. Parang yun lang naman. Is it also time? Kasi, syempre, iba yung world natin. Yung time natin, gabi, tapos... Actually, for some reason, parang hindi siya problema sa akin. Okay. Sinasabi ko nga din, di ba sinabi ko din sa ito before, na nung nag-LDR kami, parang wala kaming adjustment phase. Baka kasi yung free time mo, okay sa free time niya, no? Oo, So, parang timing siguro yan. No. May kaibigan kasi ako na LDR din siya. So, may CCTV sila tsaka tracker. Tapos, so, nung nalaman namin, pinag-usapan namin kung okay lang sa amin na ganon. Pero buong bahay? Or Hindi ano naman. naman? Kwarto lang. lang. Oo. Pero, kwarto lang. Tapos, yung tracker lang sa phone, ganon. Pero, hindi ito... Well, siguro may part of it na para syempre, mabantayan siguro ako. Pero hindi ba parang trust issues din siya? Hindi naman. Actually, yon. Syempre, at first, sabihin na natin, honestly, may trust issues at first. Kasi, isipin mo, wala pa kaming, nun. Months pa lang. Oo, months pa lang kami nun. So, meron talagang trust issues, di ba? Yeah. Tapos, mag-LDR pa kami. So, parang testing the water. So, lalong lalala talaga. Pero, yung CCTV tsaka tracker, hindi naman talaga siya for the purpose na hulihin kung sino man yung gagawa ng kasalanan eh. Yeah. Diba yung iba kasi iniisip na, walang tiwala, baka may daling ka dyan, ganyan, baka may ikama ka dyan, ganyan. Actually, kung isipin mo, pwede naman niya dalhin sa ibang place, diba? Oo, yun yung point ko na, alam mo, yung taong magloloko, kahit may tracker yan, at saka may CCTV, kung magloloko yan. Ang maganda lang sa CCTV kasi, para kaming magka-live-in. So parang may feels lang na kasama ko pa rin to. Oo, hindi. Kasi katulad nito. So parang naisip ko na sweet pala siya. Hindi, kunwari, ganito. Magigising ako, di ba? So, pagkagising ko, patulog na siya. Ang diba? hirap ng buhay niyo. So, syempre, magte-text muna ako. Pero, syempre, bago ako tumawag, titignan ko kung gising pa siya or kung busy siya. So, check ko muna yung CCTV. Tapos yun, makikita ko, naglilinis siya ng bahay, nagluluto siya, or kung naglalaba ba siya, ganyan. Gets. So, makikita ko lang siya. Tapos, kasi pwede sa CCTV, pwede ka magsalita. Oo. So, pwede mo na siyang kausapin agad. So, di ba, isipin mo, parang magka-live-in kami, kunwari. Tapos, siya nasa sala, ako nasa kwartos. Parang lumabas lang ako ng kwarto. Parang kasama mo pa rin siya. Di ba? Bigla ko na lang sasabihin sa kanya, huy, anong ginagawa mo dyan? Tapos, ang maganda din doon kasi, well, kasi antukin kasi ako. So, well, hindi naman antukin. Mali kasi yung oras ng tulog ko, di ba? Ako din. So, minsan, Guilty. minsan, hapon pa lang or tanghaling tapat, nakakatulog ako, bigla nakakanap ako. So, magka-text kami. Tapos, biglang hindi ako nag-reply. So, instead na magalit siya, pagtingin niya sa CCTV, natutulog pala ako. So, okay. Parang panatag. Okay, natulog pala ganun. Oo, natulog pala siya. At saka maganda din yung may times din na kasama dito yung tracker pagod siya sa work kasi 12 hours yung shift niya as nurse. Uuwi siya ng bahay. Tapos, syempre, hindi siya makakapag-text kasi inaantok na siya, ganyan. At least, makikita ko na nakauwi siya. Tapos, nakatulog siya. Oo. Tsaka sa tracker din, no? Nakauwi na to, ganyan. Pero aasarin ko siya o kaya, pag hindi siya nag-text sa akin, hindi ka nag-update ha, babawian kita. Pero joke lang yun. Usapan talaga namin laging mag-update. Okay. Actually, wala pa ako nakikitang masyadong down kasi puro so yun far lang yung miscommunication. Oo, yun lang yung away namin na yun. Oo. Isa pa lang yun yung malaking away namin Hindi niya ako kinausap ilang araw. Sa akin nung time na yun, kasi may school nga, may kami. Tapos kailangan mag-aral, ganun time. Hindi sa amin naman wala. Minsan din, kunwari, busy siya, naka-FaceTime lang. I think, meron din siyang okay siya ngayon kasi ang dami ng gadgets na mga technology. Yung maganda na yung technology. Unlike before, YN. Totoo. Friendster.
Ganun pa lang kami dati. Oo. Oh. Yung sa, naman, sa apps, ano yung mga parang positive na masasabi mo na, okay din pala mag-LDR? Ang tawag nito, na-test yung pasensya ko. Mahaba na yung pasensya ko, pero humaba eh. Humaba, mas lalong lumawak yung mo. Di okay siya, positive siya. Sa akin yun hindi ko alam sa kanya, pero Oo. nakikita ko naman nag-a-adjust din siya sa needs ko eh. Pero, syempre, wala naman siya dito sa podcast, so yung sa akin yung pag-uusapan natin, di ba? Humaba yung pasensya ko. Pero, oo, tsaka masarap lang din yung yung in any relationship naman kahit hindi LDR, yung alam mong may taong nag-aantay sa iyo, parang ganun. Sana. Parang So, ganun siya. Naniniwala ka sa LDR? Well, oo, syempre. Basta you have to adjust together. Hindi pwede yung isa lang. Two-way. Oo. Actually, kahit naman hindi LDR, kung isa lang yung nag-a-adjust, it will fail. I agree. Kailangan talaga Dalawa kayo mag-adjust. Tapos, feeling ko din nakatulong kasi ako to sa akin to. Yung love language ko kasi, siya, words of affirmation. Okay. So, siguro kung yung love language mo physical touch, yan, medyo may hirapan ka nga. Okay. Pero ako kasi, talaga ako, more on words of affirmation, ganyan. So, kahit salita lang, okay na. Pero, syempre, gusto ko rin naman ng physical touch, gusto ko rin naman ng ibang bagay. Pero hindi yun yung priority. Yeah. Pero kaya nga kami magkikita, di ba? Kasi, para ma-fill yung gap na yun. Feeling ko naman, hindi dahil sa long distance siya, magiging, na siya, burden. Kasi, paano mo na? Parang yung isipin mo, di ba sabi nila sa LDR, magdududa ka niyan, gagawa yan ng mali, magloloko yan, ganyan. Ako daw, magloloko daw ako, ganyan, kasi wala daw akong bantay, ganyan. Sa totoo lang, kahit naman hindi LDR, kung gusto ko magloko, kaya kong magloko. Totoo. Di ba? I agree. Ayun. Isa pa palang apps namin to. Kasi, nung hindi pa kami LDR, magkita lang kami niyan every week. Sabi mo ng Saturday, Sunday. Kita kami Saturday, Sunday. Tapos magka-text kami niyan. Mabilis lang. Good morning, good night. Sa buong araw na yon. Mga ganun lang. Okay. Diba? Pero nung nag-LDR na kami, umaga tsaka gabi, magkausap kami. Araw-araw yan. Grabe. Tapos wala naman pumipilit sa amin. Wala naman nagsasabi. Parang natural. Natural lang siya lumabas. Natural lang talaga siya na na tatawag ako or tatawag siya, ganyan. Wala naman nagsabi sa amin na kailangan araw-araw kami magkausap. Pero weird. Nangyari na lang. At saka akala ko nga before, parang siguro once a day malala na yon. Pero nagulat ako, kami talaga twice a day. Umaga, pagkagising ko, tapos bago ako matulog. 1 hour, 2 hours, yan. Mas nagkaroon pa ng okay na communication. Oo, malinaw siya talaga. Tapos, pinag-usapan din namin na open kami sa emotions namin. Guilty. Ako, hindi ako open sa ganyan. Kunwari, magtatampo ka, ganyan. No, hindi ako. Kasi sabi ko sa kanya, uy, pag sabi ko, tawagan kasi namin. Pag may issue ka sa akin. Hindi, tawagan kasi namin baby. Sabi ko, sabi ko, baby, kapag nagtatampo ka sa akin, hindi ko mararamdaman talaga. Kasi yun ngang may nagtatampo na nga sa tabi ko, hindi ko pa alam na nagtatampo. What more pa kaya yung... I think yan talaga ang mga lalaki. Kasi hindi sila sensitive. Kasi kami, mga babae, alam namin agad na may issue, may something ka, may ka sa akin. Pero pag lalaki, parang hindi sila aware. Kailangan sabihin mo sa akin. Yun talaga yung sabi ko sa kanya. Sabi ko, pag nagtampo ka,
hindi ko malalaman talaga. Siguro days ko pa malalaman kasi mag-iiba ugali mo. Pero yung agad-agad, hindi ko malalaman. Sabi ko, kaysa patagalin pa natin, sabihin mo Yes. na agad. Tapos ganun din ako, sasabihin ko din agad. Kapag may Oo. feeling ako na nasabi ka or na-offend mo ko, Oo. sasabihin ko sa'yo agad. Tapos most of the time, alam mo, miscommunication lang talaga eh. Siyempre, iba kami ng bringing up. So, may mga words kaming ginagamit na sa kanya normal, sa akin hindi normal. Paglaki din kasi yan, di ba, sa environment. Oo. Meron pa akong tanong about this. Kasi usually, hindi lang din to sa mga long distance relationship ha. Pag ilang years na kayo, di ba, pag long term relationship na siya, tapos naisip niyo na, hala, forever na ba tayo maging long distance? Or sana to papunta? Kasi syempre, may ano na yan, marriage. So, tingin mo na hanggang kailan kayo mag long distance? Kasi syempre, meron na yung ibang, di ba nag-iiba naman yung stages of love niyo? Tama. Actually, napag-usapan na namin yan. Pinag-uusap kasi syempre, di ba magkausap kami araw-araw, isang oras, o umaga-gabi, so 2 oras. So lahat na pag-usapan na namin yan. So ang tansya namin dyan, siguro mga 3 years or 5 years kaming mag-LDR. Oh, grabe, Lodi. Hindi, pero sabihin mo ng mga ganon, 3 years or 5 Pero years. alam mo, nag-work yan kasi meron akong auntie ko naman, yung uncle ko din, brother siya ng dad ko. May panahon sila na nag-LDR din, nag-states yung uncle ko. Alam mo, tiniis lang ng auntie ko, pero hanggang ngayon sila pa rin. Bumalik na siya ng Philippines, tapos sila pa rin. Hindi, pero napag-usapan din namin kung, actually bago kami LDR, tinanong ko siya, saan ba niya nakikita yung sarili niya pagtanda? Oh, Kasi kung sasabihin niya nasa ibang bansa, hindi ko talaga ipe-pursue. Pero sabi niya sa akin yun, sa Pilipinas daw niya nakikita. So sabi ko, may chance. Kasi mawawalan din naman siya ng, mawawalan din naman kami ng oras kahit hindi kami LDR kung busy kaming pareho sa work. Diba? it's the same. Oo, it's the same. So magkikita lang kami every weekend, parang ganon. So, yung sa amin lang, medyo matagal. Magkikita kami every 5 months, every 6 months. Okay na yun. Nagkikita pa rin. Oo. At saka lagi naman kami nag-uusap. Kahit LDR siya ng 5 years, meron pa rin nagmi-meet, di ba? Tapos, yun nga. So, nung sinabi nga niya na sa Pilipinas niya nakikita yung sarili niyang magre-retire, sabi ko, may chance pala. Kasi dito ko din gusto talaga. So, sabi ko lang sa kanya na sige, baby, kung madami kang gustong abutin na pangarap, abutin mo lang lahat ng gusto mo. Yeah. Diba? Andito lang ako to support you. Kasi yung sa akin, dito sa Philippines, medyo okay naman kami. Diba? Sabi ko, sige, abutin mo lang lahat yan. Tapos, kapag okay ka na, saka natin pag-usapan kung ano mangyayari. So, anong mga tips or advice mo sa mga naglo-long distance relationship? Ang tips ko sa mga Mag-CCTV. Joke lang! Pwede kung gusto niyo talaga. Actually, Kasi parang Pinoy Big Brother feels na siya. hindi naman. Actually, feeling ko talaga, Ano? at first, akala namin, onti lang kaming LDR na nagsi-CCTV. Pero, pag LDR pala, automatic CCTV agad eh. Magtanong ka ng mga LDR, may mga CCTV yan. Feeling ko ngayon, kasi wala namang ganyan dati sa amin eh. Diba? Wala lang syempre Telephone CCTV yung lang. CR, mga ganyan. Wala pala, lang yun. Nokia pala yung cellphone namin dati. So, ang sa akin lang, at first, kasi maaga kaming nag long distance, 'di ba? Parang 4 months ata. Yung iba kasi 'di ba, 7 years tas mag-LDR, 5 years kami months pa lang eh. So, syempre, may mga room for doubts pa 'yan. So, para sa akin, sa mga kagagaya namin na nag-LDR agad, kailangan marunong kayo how to handle yung overthinking nung partner mo. Handa ka. Oo, dapat din very honest kayo towards each other kapag sasabihin niya na, uy, nag-overthink ako,
Ganyan. Anong ginagawa mo? Ganyan. So, ikaw, huwag kang ma-offend na wala siya agad tiwala. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga siyang tiwala. Kasi bago pa lang kayo eh. Diba? So, hindi ako na-offend nun kapag sinasabi I niya sa think akin. hindi lang din sa pagbago. Kasi like, tulad sa akin, di ba? Nasanay ako na, na kami, tas biglang LDR. Oo. Nagkaroon din ng ganun, yung sa trust issues, di ba? Kasi oo. parang, hala, Di, biglaan, kaya mag-iiba na yung mundo noon. Hindi, kaya din ingat na ingat ako dyan sa trust. Kasi nga, binild ko talaga yung trust ko sa kanya. Tapos sisirain mo, Oo, di tapos ba? magloloko ako. Eh di Yeah. parang niloko ko lang yung sarili ko. At saka, depende ata talaga yan sa ugali ng tao. Kung, di ba may cheater talaga siya. Eh, hindi ka Siguro, naman ganun eh. Oo. So, kumbaga wala yan sa vocabulary mo. So, ayun, yung tip number 1 ko, dapat hindi kayo ma-offend kapag nagiging open yung partner nyo sa feelings nila, sa naiisip nila. Grabe. Ganyan. Dapat talaga, kumbaga, open to adjustment kayo. Pangalawa, talaga yan, honesty talaga. Kahit hindi LDR, dapat Yun naman nga yun naman eh. gawin yun eh. Totoo yan. Kasi, ang hirap pong di kang honest sa feelings mo dun sa Yeah. Iniiwasan ko talaga magsinungaling kahit yung maliit na bagay Kasi lang. pag masanay ka magsinungaling, magiging habit mo siya. Hindi, at saka kasi yung ugali ko kapag may tinago ako, kunwari ngayon, Anong tinatago mo? Oo, kunwari may tinago ako, kunwari may ginawa ako, tapos kunwari nagloko ako, so tinago ko yan. After 2 weeks, dahil nag-uusap kami parati, masasabi ko yan. Kasi madaldal si Choco. So, alam mo yun, mahuhuli ako sa bibig. Hindi, baka kasi honest ka. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi, bawal ako magsinungaling. Kasi ako rin ako rin yung maglalaglag sa sarili ko eh. So, ayoko talaga magsinungaling. Ganyan. Pero, siguro may times nakakapagsinungaling ako. Pero, sobrang lang niya. Kumbaga, nalito lang ako. Kunwari, nalito lang yung memory ko, ganyan, doon. Pero yung sasadyain ko talaga, hindi. Ayoko talaga. Number 3, anong tip ko? Mag-isip kayo ng ibang bagay kung paano nyo masi-celebrate or masi-share nyo yung love nyo sa bawat isa, ganyan. Paano yun? Example? So, ang ginawa namin, since galing naman siya dito, meron siyang Grab, meron siyang Lazada. So, tinanong ko siya, so ano ba yung mga dyan, yung mga online? So doon mo in-order? Oo. Ay, sweet! So, yun yung ginagamit ko. Tapos magpapadala ako pagkain sa kanya. Ganyan. Hello, so parang kasama mo pa rin siya. Ganon. Nice. So, ngayon, Yun, merong kaming may effort. Tapos meron kaming tradition na tinatry i-build. Pag mansari namin, magpapadala siya ng pagkain sa akin. Tapos magpapadala ako ng pagkain sa kanya. Well, hindi namin sasabihin kung ano. Actually, nung Valentine's Day, kasi naisip ko, matagal magpadala ng mga gamit. Diba? So, buti na lang talaga, nag-LDR ako sa ganitong age ng technology, ng internet. May mga digital art na. Alam ko yan. So yun. Pinapadala mo na lang digital. Sisend ko na lang sa kanya. Pinagawa ko to, pinadrawing ko to sa digital artist. Sisend ko na agad. Tapos, alam mo yung mga nakikita mong mga South African na nagbabati ng, happy birthday, ganyan. Yun, umorder ako noon. Pwede pala yun? Nagpadala ako sa kanya. Ang cool! Tawa siya ng tawa. Ang cool! No, happy Valentine's Day. Nagpadala. Parang mga $30 ata yun. Basta mga 3,000 pesos. Pwede pala yun. Mga $60 pala, Send ng sorry. link. Gusto ko makita. Mga $60. Nakakatawa. Pakita ko sa'yo yung... Sige. Pating mamaya. Actually, yung mga tips naman na sinasabi ko dito sa podcast mo, hindi naman din siya strictly for LDR. Yes. Kasi siya for
any kind of relationship siya, kailangan mo naman ng trust, kailangan mo naman talaga ng Honesty. honest ka, honest and trust, 'di ba? Tapos kailangan din okay ka mag-adjust, mahaba Yeah, pasensya I agree. mo, 'di ba? So, yung difference lang naman ng long distance, hindi mo siya kasama physically, no? At saka yung yung overthinking nga na baka may ginawa na to, may pinuntahan na So, to. parang trust pa rin yun. Kaya nga Ano siya sa trust So, issue. kailangan talaga maganda yung communication nyo. Oo. Diba? Totoo yan. Kasi ang hirap niya na kunwari, nagdududa na nga siya, tapos isa-shutdown mo siya na, ikaw kasalanan mo yan, isip ka ng isip. Diba? Sabi ko na nga sa'yo, nag-mall lang ako. Ganon. Diba? Siyempre, ikaw yung pinagdududahan, dapat ikaw yung mag-explain na, ang tinatanong ko lagi, baby, bakit mo ba naiisip yan? Anong nagtitrigger? Bakit mo ako pinagdududahan? Okay. Diba? Tama naman Tapos, explain niya sa akin. Nung una, nahihiya pa siya. Pero nung lagi kong tinatanong sa kanya, yun, sinasabi niya na sa akin. Kasi, ganito daw, nasanay daw siya na ganito, yung mga previous relationship niya. So, meaning, babalik din siya sa mga past na paano nangyari sa kanya. Oo, kaya daw siya nagdududang ganyan. O kaya dahil siguro nakita daw niya nung nagde-date kami, medyo extrovert ako. So feeling niya anytime, since madami akong kilala. Wala man yan sa ganyan. Oo, yun nga sinasabi ko sa kanya. It's all about communication. Enjoyin nyo yung proseso. Huwag kayong, kasi ang nakakatawan yan, bago kami mag-LDR, sobra na akong nalulungkot. Sabi ko, wala, maghihiwalay na kami, mag-LDR na kami. So, ang sobrang lungkot ko nun. Pero alam mo nung nag-LDR kami, parang okay ito na pala siya. O, ganito na pala yung LDR, masaya din pala siya. Advantage talaga dahil na yung technology. Yun yung napansin ko. So, huwag kayong masyadong matakot. Diba, lalo na kunwari, bigla kayo Or bigyan mo ng chance. Oo, bigyan nyo ng chance. Tapos, kailangan talaga, huwag nyong puputulin yung communication. Kasi usapan namin yan, kahit nagtatampo ka, o kahit galit ako, kakausapin pa din kita. Huwag nyong i-cut yung connection. Diba, yung nagtatampo ako, hindi ko sasagutin yung telepono ng 3 days, o kaya 4 days. Wag naman ganun kasi LDR na nga kayo, puputulin mo pa yun. Kahit sa real, diba? Real na relationship. I mean, sa personal na so kahit, yun nga, for example, nagtatampo siya sa akin, mag-good morning pa din yan. Mag-good night pa din siya. Pero, yun na nga, tas maya-maya, kung hindi ko itatanong, sasabihin nga niya na na masama yung loob niya. Tapos, hindi ko naman siya pipilitin na pag-usapan natin ngayon. Hihintayin ko, syempre, na maging, maging okay. Oo. Ang sa akin lang, at least, nakakapag-update siya sa akin. Alam ko na, na andyan pa din siya. Kasi sa totoo lang din sa LDR, ang dali-dali mang ghost, ha? Totoo naman yun. Diba? Kasi, ang bilis lang naman di mag-reply, block. Oo, iba-block ka lang yan. Wala ka na. Dedo ka na. Diba? So, yun yung isa sa mga ino-overthink ko noon. Lalo na pag naggagalit siya sa akin nung una. Na-i-ghost ka. Sabi ko, baka hindi na talaga to mag-reply at all. Ay, kaya pala nag-message ka sa akin na anong gagawin? Sabi ko, bigyan mo lang ng oras. Yan pala iniisip mo, so, na-i-ghost ka. Siyempre, kung ang ginagawa nyo, pag nagtampo ka, diba? Baka kasi mahilig ka mag-ghost. Dati. Joke kaya? Hindi. Ako sa sarili mo. Hindi. Hindi, I'm just kidding. Kunwari, di ba nagtatampo ka best friend? Kung ginagawa mo dati na isang linggo, kaya mong hindi kausapin yung lalaki. Siyempre, wag naman sa akin, yung LDR na kami, hindi mo pa ako kausapin ng 1 week. Kahit lang kasi ganito ako magalit. Kasi nagalit na din ako sa kanya. Te-text ko siya. Nakakatawa to sobrang babaw nito. Baby, good morning. Okay, pero masama pa din loob ko sa'yo. Ay, nakita ko yan. Sinend mo sa akin yun. Sinasabi ko talaga. Sabi ko, good morning, pero masama. Kaya galit pa ako. Ang kulit. Ganun. Well, very honest ako, ganyan. Pero maganda yun, di ba? Walang Para okay. So, nagiging ganun na rin naman siya, sinasabi niya. Pero, alam mo, ang weird sa kanya, kasi ang tagal na naman hindi nag-aaway. Parang 2 months na. 2 months na kami hindi nag-aaway. Alam mo, sabi niya,
Sabi niya, baby, hindi pa tayo nag-aaway. Awayin kaya kita. Ganyan kayo, no? Mag-iisip kayo ng gulo, no? Uy, grabe hindi. Pag bored kayo, no? Hindi ako ganun. Hala, nag-exhaust. Wait, kailangan niya magpahinga. Ayan. So, ang dami ko na nakwento. Oo. Nabulatlat mo yung love life ko, Bisprit. Thank you. Thank you for sharing. Tsaka, marami ako natutunan today kasi nga, sa akin hindi nag-work. I also think sa age, kasi it happened Sige, pwede. 19, hindi. Teenager Advanced na ako kasi yung technology Yun ngayon. na nga. So, it really depends din sa panahon. Thank you, Choco! Anytime, Bisprit. Salamat kaayo! Wow, salamat kaayo. So, ano yung mga platforms? Saan kanila pwede ma-follow? Well, iniisip ko palang magbalik sa YouTube. Yes! Tapos sa Facebook, Choco from the South, YouTube, Facebook. Then TikTok, Marl Pizarro, tsaka sa Instagram. So, yun. So, kung gusto nyo matawa sa mga office serye, mga office jokes yan sa akin. Tsaka mga tito jokes yan. Yes. Thank you! Sige, anytime. Bye guys. Bye, Bye-bye. Bisprit.